Ayan, so welcome po sa lahat. Welcome po once again sa ating training for today and I'm so excited kasi gusto ko nga ipakilala sa inyo and of course i-introduce sa inyo yung pinakamaganda po nating product, no? Isa sa pinakamaganda nating sabi natin ka-partner natin dito sa IMG. And grabe, imaginein mo, every one of us nakakarinig about sa life insurance. Alam ko napakadami sa atin ang may alam sa life insurance. Pero sobrang napakadami pala natin na hindi pa masyadong nalalaman na pwede mong palaguin or pwede mong idagdag sa life insurance. And of course, ano nga ba ito? So pwede ba tayo habang may life insurance, meron tayong educational fund, may emergency fund, pwede tayong mag-withdraw anytime, pwede tayong magkaroon ng savings, pension o retirement fund. Yan po ang pinakamaganda dito sa Manila Bankers Life or Most 18 program natin. So just imagine, kaya I'm so excited para i-share po sa inyo. Okay? So let's start na po, wag na nating patagalin. So bago natin i-discuss, no, sabi nga natin, one of the major factor na kinoconsider po natin sa pag-grow natin sa larangan ng finances is yung life protection. Isa po ito sa mga building blocks na binubuo natin. So recall lang natin yung 5 blocks na dapat meron po tayong binubuo. Again, dapat binubuo pala natin to para masabi nating we are financially stable lalo na pagdating sa future. Unang-una, yun nasa taas, di ba? Build investment. So, ang question, may naitanim ka na ba para sa future mo? Ayan, lalo na ngayon, 13-month pay, bonuses, ang daming perang dumadaan sa atin. Question, may naitanim ka na ba para sa college fund? Pinaghandaan mo ba yung college fund ng anak mo? Retirement fund nyo? Di ba? Dream house, dream car, at iba pa. Ganon kaganda ang meron kang tinanim or investment. Next na block natin, emergency fund. So, dapat binubuo natin yan isa-isa. May madudukot ka ba in case magkaroon ng emergency? Sa Pilipinas pa naman, ang daming emergency sa atin. Kung ano-ano yung mga nangyayari. Andyan yung magkasakit yung parents mo, di ba? May mga nasisirang gamit sa bahay, sasakyan, may mga bagyo, natural calamities, may pandemic pa, nagkaroon pa ng gera between Ukraine and Russia. Napakadaming emergency. Ang question, may pondo ka ba? Nakapagtanim ka rin ba? Nako, dapat alam mo yan at pinaghahandaan mo. Next natin, debt management, or we need to eliminate our debts o yung mga utang natin. Kasi ito yung pinakaanay o perwisyo sa buhay finances natin. Hindi ka makakabuo ng kahit anong blocks, hindi ka rin makakaipon hanggat meron kang utang na binabayaran. Kaya unti-unti dapat ma-eliminate natin yan, ma-settle down natin. And of course, life protection or life insurance. Sabi nga ni Boy Abunda, the best way to show your love. Diba? Ang tunay na pagmamahal po sa family natin, dapat meron kang protection. At protektado po sila hanggang sa mawala ka or anytime na kunin ka ni Lord. Kasi yung mga anak mo tuloy sa pag-aaral. Yung pamilya mo, may maiiwan ka para sa kanila. So tanong ko sa iyo, ikaw ba? Protektado mo ba yung family mo? O kahit ikaw, hindi rin. Nako, kailangan na po tayong gumawa ng paraan. And lastly, yung healthcare. Short-term and long-term healthcare. Pag nagkasakit ka ba ngayon, may pagkukuhanan ka. 'Di ba? Kung ngayon nga wala kang pagkukuhanan, paano na pagtanda mo? 'Di ba? Pagtanda natin, naglalabasan lahat ng sakit. Oo. 'Di ba? So kailangan paghandaan mo. So yung 5 blocks na yan, dapat unti-unti binubuo mo. And good thing, yung topic natin ngayon about Manila Bankers Most 18 program, 3 sa financial blocks na yan ang kayang buuin. And good thing, sabi nga natin, sa pagbuo natin ng solid financial foundation, dapat sinisimulan natin sa pinakailalim pataas para matibay yung ating pundasyon. Okay, let's proceed. Ayan, so karamihan po sa atin, pamilyar na pamilyar na. Actually, napakaina nga po ng life insurance eh. Sa dami ba naman ang nangyari sa buhay ng tao? Lalo na nung pandemic, ang daming nawala. May bagyong paing pa, 'di ba? Ang dami rin nawala. Kung ano-anong dumadating na tragedy, problema sa atin. And yung iba, o karamihan po, kumukuha ng mga life insurance. Kaya lang ang problema, ikaw ba ang isang klase ng Pilipino na kapag kumuha ng life insurance,
yung policy mo, tinatago mo na lang sa cabinet. Hindi mo binabasa. Ang mabigat nga, baka hindi natin alam kung paano pagpili ng tamang insurance. Diba? So, dapat marunong ka. Yan po ang IMG. Yan yung programa namin. This time, tuturuan namin kayo ano ba yung pinakamaganda. And ano nga ba yung mga chances na bukod sa life protection mo, meron ka pang mga investment platform na pwedeng idagdag. At yung syempre, gusto mo yung murang-mura pero mataas ang coverage. Ngayon, malalaman nyo. Okay, ready na kayo? Yan, ito po kasi ang katotohanan about life insurance, no? Para sa inyong kaalaman mga kabayan, no? Napakarami po sa ating mga Pilipino ang natatalo. Many people lost a lot of money in buying life insurance products because they don't understand. Natatalo po sila o nawawala. Sabi natin, nababawasan. Ang laki ng losses. Kasi hindi nila alam yung pinasok nila. Then, you have to make sure you understand how insurance works and price. Dapat alam mo yung cycle, alam mo yung process. Because the cost of insurance is always charged to you. Diba? Ikaw ang nagbabayad ng protection mo. So, dapat alam mo yan. Pinaghirapan mo yung pera eh. And good thing, ngayon ituturo ko sa inyo para malaman nyo po. Yung hindi pa nakakakuha, good thing. Swerte nyo kasi ngayon may idea na kayo and hindi lang idea. Ituturo po namin ang tamang platform. And of course, dapat alam natin po yung mga insurance products na suitably sa ating mga pangangailangan. Hindi yung kuha lang po tayo ng kuha. Kagaya nun, may life insurance ka, wala kang educational fund, wala kang emergency fund. Ayan, lahat po yan matututunan natin. So, alamin natin kung paano ba yon. Ito pa po ang mabigat, no? Marami po sa atin, karamihan ayaw ng life insurance kasi hindi daw nila magagamit ang perang hinuhulog nila. Grabe, no? Pang sarili na lang. Kasi kapag namatay daw sila, saka lang ito magagamit, mapapakinabangan ng family nila. Ayaw pa ba nila nun? 'Di ba? Ang beneficiary mo hindi kami, hindi ibang tao. Pamilya mo ang beneficiary mo. Pamilya mo ang makikinabang. Ayaw mo pang simulan. Nako. 'Di ba? The best way to show your love, 'di ba? Dapat protektahan mo yung family mo. Now, this time, pag-aaralan natin, ito po ang pinakamahalagang topic, no, sa life insurance. Dapat alam natin yung types ng life insurance. Number 1, yung unbundled at saka bundled. Ano ba yung maganda dyan sa dalawa? And bakit ba yan maganda? So, titingnan natin. Yung unbundled daw is pure insurance or term insurance with separate PDF. Okay, medyo malalim yung terminology. PDF, Premium Deposit Fund. Mamaya discuss natin. Yung bundled is pure insurance plus cash value. So, may mga example dyan. Yan yung mga whole life policy, endowment, mga BUL, yon, yung mga nakukuha po ng karamihan sa atin, 'di ba? Yun yung mga traditional insurance. So dapat alam mo. Pero bigyan ko na kayo ng tip. Dapat po ang kukunin natin is unbundled. Ang karamihan na ino-offer sa market is bundled. Kaya naka-bundle ka na rin, 'di ba? Nakatali ka na rin. Okay, paano ba 'yan? Tingnan natin. Kapag bundled life insurance, ayan, nakalak po sa isang lagayan. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng galawin. And, pag sinabi nating bundled, wala kang magagawa. Kahit life insurance lang ang gusto mo, babayaran mo pati yung ibang investment na may konting interest, pati yung ibang mga riders na sinasama. At ang mabigat pa rito, kung wala kang pang-invest, maapektuhan ng life insurance mo. Malaki yung effect. Or pwedeng ma-close agad o sabihin natin mag-lapse. Ganon din naman, no, ang investment mo kapag hindi ka nakahulog, affected din talaga. Kapag hindi ka nakahulog sa life insurance, affected din ang investment mo. So nakalak na yan, mahirap na po talaga. And syempre, mas mahal kasi binabayaran mo lahat. Every riders, laging may mga, sabi natin, kaakibat na presyo. And ito po mabigat sa bundled. Kapag bundled ang life insurance mo, hindi ka pwedeng basta-basta mag-withdraw ng investment. Kunyari, mag-withdraw ka for emergency, hindi pwede yon. Kailangan mong utangin ang sarili mong pera. Imagine mo, di ba, maglo-loan ka sa sarili mong pera. Siyempre, dahil loan, may certain interest yan. About 8 to 12% na interest rate. Imagine mo, pera mo, inutang mo pa. Di ba? Sarili mo na yon.
Ang mabigat, napakatagal ng proseso. Maghihintay ka para ma-approve. Diba? So malaki na agad yung effect sa'yo. And syempre, the more na umuutang ka, yung coverage po, no, the more na nag-withdraw ka, mas bumababa yung life insurance coverage mo. Yun po yung mabigat kapag bundle. Okay? So kailangan alam natin yung mga life insurance na pinapasok natin. And good thing, ito naman po yung unbundled life insurance. Yan, ito po yung maganda. Kaya lang, kahit maganda to, hindi naman alam ng karamihan. Kasi karamihan nga sa atin, pasok lang ng pasok. Yung iba, dahil naiinggit lang, gusto talaga insured sila. Pero without knowing, kasi hindi naman po dinidiscuss sa atin yan ng mga agent natin. Hindi ka naman para turuan dyan. And even tayo, hindi natin sinesearch or inaalam. But good thing, ang unbundled life insurance, separate po ang component ng life protection mo at ng investment mo. Yes, magkahiwalay po siya. So, ibig sabihin, sa investment platform mo, kahit hindi ka makapaghulog, hindi maaapektuhan ang life insurance mo. Same thing din po sa life insurance mo. Kung hindi mo siya mahuhulugan, hindi basta maaapektuhan ng investment mo. And, ang kagandahan pag nakaseparate, yung investment component mo, pwede mong dagdagan ng mga pangangailangan mo. Pwedeng educational fund, 'di ba? Pwede kang mag-withdraw sa emergency fund, pwede kang sa travel, 'di ba? Pwede kang mag-business, pwedeng retirement, pwedeng pension. Yan po ang kagandahan ng hindi maaapektuhan ang life insurance mo. And good thing, dahil separate siya, unbundled, sobrang mura lang. Wala nang babayaran na iba-ibang charges, isa-isa lang po siya. Ang problema lang, hindi natin alam. Kaya nga po, di ba, lagi namin tinuturo, lamang na lamang ang may alam. Okay? Ayan. And good thing, pakita pa natin ano yung mga advantage. Ito po yung summary ng features po ng mga unbundled. Low cost, sabi nga natin, sobrang baba, pinakamababa ang unbundled po talaga. Walang charges kapag nag-withdraw ka. Kasi nga, unang-una, hindi kang mangungutang. Hindi siya loan. Diba? Withdrawal mo talaga sa sarili mong investment. Yung coverage mo, yung level, hindi siya ganun ka-risky. Tsaka, grabe, nagpapantay siya kasi hindi na aapektuhan yung iyong life protection. At napakababa ng maturity. Maiksi yung time. Yan. Kasi meron tayong program na most 18. Kaya napakaiksi lang ng maturity period. And good thing, yung first year fund mo, no, kagandahan dito sa features ng Manila Bankers, hindi po siya naglalapse. Sa unang taon, talagang protektado ka. And good thing, meron tayong tinatawag na PDF or Premium Deposit Fund. Ito po yung lagayan ng ating investment and savings. O diba? Habang ikaw ay insured, meron kang savings and investment concept. O diba? Saan ka pa po? And guaranteed, pag PDF, hindi po yan nagne-negative. Kaya kung marunong ka sa investment, dapat PDF ang kunin mo. Hindi yan bumabagsak ng negative. Kasi meron siyang floor. Diba? May limit po yan. O, yan po ang pinakamagandang investment kung gusto mo mag-grow ng pera mo. Plus, yung death benefit mo, for example, 1 million yung coverage mo. Ang kagandahan, kapag bundled po kasi, 1 million lang yan talaga, bababa pa minsan. Pero kapag unbundled, lalong lumalaki, tumataas ng tumataas kasi na-add on yung investment and saving component mo once na kinuha ka ni Lord. Okay? So, naintindihan ba natin? Kung hindi po, sige, mamaya hihimay-himayin po natin. Tignan natin. Okay, so ipapakilala ko po muna yung ating company. Ang company po natin, na kapartner po ni IMG, yan, ang ating affiliated company, is Manila Bankers Life Insurance Corporation. Ito ay na-establish noong 1967. And ang brand ambassador po natin walang iba kundi kilala nyo na, di ba? Sino po? Sino po yan? Si Sir Boy Abunda. So, ang company lang naman natin, Manila Bankers, ang kauna-unahang life insurance company sa Pilipinas. Kaya po, 55 years na yan sa expertise. O, di ba? And ang aim po natin, build the Filipino families, mabuo yung kanilang financial future. Okay? So, ganyan po kalaki ang ating company. And of course, grabe, Manila Bankers is the most innovative life insurance na nagpo-produce ng iba't ibang products. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda ang unbundled. And of course, very affordable and it will addresses the various
financial objectives ng bawat family. And ang Manila Bankers po is under ng Omnis Property Group or under po ng IMG Group yan. Ganun po kalaki ang ating company. Then, ang pinaka-program po ng Manila Bankers, yan, ito na po, ang MOST 18 or ano ba ibig sabihin ng MOST? Multiple Option Super Term. Ayan, bakit sir multiple option? Kasi imagine niyo habang ikaw ay protected, o di ba? Sa lahat ng mga insurance product, pwede ka pong maglagay ng retirement fund mo. Pwede mong habang insured ka, meron kang educational fund. Kaya kung gusto mo ng education para sa mga anak mo, yung mas mura na and ang kagandahan, mas malaki pa yung return and insured ka pa, 'di ba? Under pa tayo ng insurance commission, grabe, saan ka pa? 'Di ba? Kung gusto mo pagtanda mo may pension ka bukod sa SSS, alam naman natin kung gaano kalaki lang ang kayang ibigay ng SSS. Kung gusto mong makapagkaroon ng pension habang ikaw ay protected, yes. 'Di ba? Nandito lahat sa MOST 18 and meron kang investment platform pa po. O retirement fund, pwede, 'di ba? Emergency fund. Kaya siya multiple option. Okay? So let's start. Isa-isahin na po natin. Sabi nga natin, ang MOST 18 ay unbundled. So, alam nyo na yung advantage siya. Mas mura, flexible. So, marami kang option na pwedeng gawin. And, again, kapag unbundled, maximum ang coverage. Ibig sabihin, kaya mo palang makakuha ng mas malaking coverage kumpara po sa ibang mga company. But of course, ayaw po namin sabihin na mataas ang coverage. You have to search by your own. Kayo po mismo, alamin nyo, tanungin nyo, i-search nyo. Kahit sa Google, tingnan nyo. Yung maximum, nagbibigay ng maximum coverage and at the same time, cheapest type ng life insurance. Ang mura ng premium mo, pero ang laki ng coverage mo. Kasi nga po, super term. Kasi unbundled. Okay? So yan, meron na kayo natututunan. Then, ano pa yung mga advantage? Tingnan natin, summarize po natin. Sir, ano ba yung MOST 18 versus BUL? Ang BUL, ito po yung common na ino-offer sa market. Diba? O, operan tayo. For example, Sun Life, ProLife, Manulife, Videolife, AXA, marami pong mga company, diba, na nag-o-offer po ng BUL na yan po yung pinaka-traditional natin ngayon. And ang MOST 18, tignan po natin, ang MOST 18 kasi is unbundled. Ang BUL po is bundled. Ibig sabihin ng BUL, Variable Universal Life or Variable Unit Link. Ibig sabihin, yung life insurance mo nakalink sa investment, nakalink sa critical illnesses, di ba? Marami po siyang nakalink, kaya obligado kang bayaran siya ng mas malaki. And syempre, mas madaming charges. Iba yung control. Okay? Hindi din ikaw nagko-control. Sa unbundled, ang laki ng control mo. Di ba? And pag MOST 18 kasi guaranteed po na hindi po magne-negative ang yung savings and investment. Samantalang sa BUL, magtanong ka ngayon, sasabihin po sa iyo negative. Ayan. So, ituturo po namin sa inyo kung bakit hindi nagne-negative. Okay? Sabi po kasi natin, ang PDF ay meron pong floor. Hindi po siya bababa ng negative. Yan. Ganun po kagagaling yung ating fund manager and depende po yan sa pinaglalagyan. Ayan. Okay. Anti-lapsation, especially dun sa unang-unang taon. Unlike sa BUL, talagang hindi ka po makapaghulog 1 month, 2 months, pwede ka na talagang mag-lapse. So, sayang yung mga hinulog natin. Then, we can withdraw sa mga PDF program natin. Sabi nga natin, nag-go-grow yung pera mo dito sa PDF. Samantalang, sa BUL, hindi ka makakapag-withdraw. Para makakuha ka ng pera, kailangan mong mag-apply ng loan sa sarili mong pera. O, di ba? Pangit, no? Nag-isa ka sa sarili mong mantika. Importante po yung may alam talaga. Then, no additional charges. Dito, sa BUL, syempre, pag-apply mo, may charges na kasama. Kailangan pong kumita eh. Yung company, yung mga commission po, di ba? But, kapag nag-withdraw ka sa BUL, may charges pa din. Kaya, charges is everywhere talaga. Then, MOST 18, very affordable. Sobrang liit. Mamaya, makikita nyo po. Baka magulat din kayo. Pag BUL, talagang mas mataas ang presyo. And, ito po maganda sa MOST 18. Yung iyong coverage, nag-i-increase po. Yung death benefit mo, tumataas kasi automatic, ibinibigay sa'yo ng company yung iyong coverage
plus yung savings program madadagdag po dun. Samantalang, kapag BUL, fixed amount na po yan. Yung coverage po niyan. So, dapat aware po tayo doon. Okay? So, sabi ko nga po sa inyo, napakarami kayong matututunan talaga. Importante, alamin po natin. So, ang question, which would you rather buy? Ano ang pipiliin mo po na bilhin? Most 18 or BUL? Again, it's up to you to decide. Okay. Another way po, ito yung tinatawag natin na BTIT strategy. Bakit po BTIT? Ibig sabihin, we have to buy term and invest the difference. Sabi nga natin, ang most 18 ay super term. Ang ibig sabihin po ng term, bibilin mo yung insurance lang. Pwede po yun, bilin mo insurance lang, sa insurance ka lang maglagay. Tapos, yung pera mong excess, ilagay mo po sa investment mo. Okay, sample po. Halimbawa, nasa traditional na life insurance ka, nagbabayad ka ng 3,000. Ngayon, yung isang kaibigan mo sa most 18, may 3,000 din siya. Ang bili niya po sa insurance nasa 800, 'di ba? Nasa 800, 700 o 1,000 lang sabihin natin. Yung 2,000 niya, pwede niya pong i-invest, ilagay niya po habang may insurance siya, pwede niyang isama dun sa programa ng most 18. Pwede siyang mag-educational fund, retirement fund, healthcare fund, business fund. Pwede niya pong ilagay doon. Yun po ang kagandahan kapag alam mo yung BTID. Buy term, invest the difference. Samantalang yung isa, every month maghuhulog yan ng 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Hindi mo po alam kung magkano napupunta na doon sa investment mo, ilan na yung napupunta, di po ba? Di ba? Hindi ka pwedeng mag-withdraw. Yun po ang mabigat na part. So, ang ibig sabihin, we need to buy inexpensive term insurance instead of expensive traditional or BUL insurance. Then, we need to invest the difference. Yung pinakasukli natin or sobra ng pera mo, i-invest mo. Again, buy term, invest the difference. Hindi po, buy term, spend the difference. Baka yung sobrang 2,000, i-invest mo kay Shopee, i-invest mo kay Lazada. Wag po. Walang mangyayari sa iyo. 'Di ba? May life insurance ka, wala ka namang investment platform. Okay? And good thing po sa atin, sa most 18 natin, sabi nga, imaginein mo, separate yung investment, but then again, pwede kang separate yung life insurance, yung sa investment platform, pwede mong ilagay sa kahit saan. Depende sa pangangailangan mo in the future. Okay, so discuss po natin. Sir, sabi nyo kanina may tinatawag na power of non-negative. Ano po ba ang ibig sabihin nun? So ganito po yan. Halimbawa may dalawang tao, si Mr. A at saka si Mr. B. Parehas po silang may 100,000. Si Mr. A naglagay sa PDF, si Mr. B sa mutual fund. After a year, si Mr. A na nasa PDF, kumita po ng 12%, so naging 112. Samantalang si Mr. B, 14% ang mutual fund niya. Wow, ang laki, 114. Then, next year, 13%, 15%, third year, 11, and 13 consecutively. So, ibig sabihin, paglipas ng 3 taon, mas malaki na yung total amount ng pera ni mutual fund. Pero, pagdating ng 4th year, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng problema, Russia-Ukraine war, bumagsak ang market. Sabi natin, si PDF, hindi yan nagne-negative. So, ibig sabihin, yung pera niya magre-remain 140,000 pa rin. Sabihin natin, less than 1%. Pero si mutual fund, bumagsak po ang market kasi nga po nagne-negative ang mutual fund. Diba ang stock market? So, bumagsak ng 20%, naging 180 na lang. Kung titignan nyo, magkaiba na yung kanilang principal, pati yung perang kinita nila, di ba? Pati yung gain. Kaya pagdating ng 5th year hanggang 6th year, kahit pa nag-grow sila parehas, ang laki na po ng difference nila. Si PDF, 160, samantalang si mutual fund, 140. Although parehas silang kumikita, ang pinag-uusapan natin, alin dito yung mas maganda. Okay, so kagaya po natin, tinuturo din po natin yung mutual fund. And of course, meron din po tayong investment program. But then again, meron pa din palang mas maganda na nakatie up pa sa ating, saan po? Sa ating insurance product. Okay? Yan yung power of non-negative. Then next po natin, yan.
Sir, gusto ko pong malaman, magkano ba yung premium coverage ko per year or per quarterly? Halimbawa, ikaw po ay age 24. Ayan, 24 years old ka po. Ito po ang kagandahan ng Most 18. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pinakamurang life insurance product dito po sa Pilipinas. Sabi natin, 24 ka. Ang formula pala para malaman mo yung iyong tinatawag na annual premium, kung magkano yung desired mong amount, halimbawa 1 million, 2.5 or 5 million, then sabihin natin 1 million ang gusto mong coverage ng life insurance mo. I-multiply mo lang or i-divide mo yung 1 million sa 1,000 times 5.59. Ibig sabihin, ulitin natin, 1 million yung desired coverage mo, divided by 1,000, ito po yung pinaka-constant factor, i-multiply natin sa multiplier which is 5.59. Yun na po yung annual coverage. So, magsasample po tayo. Halimbawa, ikaw po yan, 24 years old, kahit pa 25 years old ka pa. 1 million divided by 1,000 times 5.59 is equals to 5,590 lang. Isang buong taon na po yan. Cover ka na ng 1 million. Imagine niyo, hindi po per month yan ha. Per year na po yan. And kung titignan mo po yung quarterly niyan is around 1,300 plus lang. So just imagine, quarterly pa yun. So magkano na lang yan? Almost 20 pesos na lang per day. Pero covered ka na ng 1 million. Kaya nga po kahit estudyante ka, kahit ikaw ay pulubi sa kanto, di ba yung mga pulubi kayang kumita nga kahit 100, 500 per day. Ikaw magkano lang. So wala na pong reason para hindi mo proteksyonan ang sarili mo at ang family mo. And good thing, meron ka pa pong pwedeng idagdag sa investment mo. Okay? So ganun po ang pag-compute. Ganun din kababa ang premium coverage po kapag Most 18 ang kinuha mong life insurance program. Okay po? So, kuha po tayo ng mga sample. Ayan. Sir, sabi nyo kanina, pwede po may life insurance, pwede rin may emergency fund? Yes po. So, paano yun? Tignan natin. Okay. Eto po, sabihin natin, sa year 1, ikaw ay, sabihin natin, 30 years old ka na. Sabi po natin, ang annual premium mo, sabihin natin, sa age na 30 is only 5,700. Per annum na po yun na per year. Then, 1,400 lang per quarter. Kaya kahit per quarter, pwede po. Imaginein mo, i-divide mo po yan sa 3 buwan. 1,400 lang, cover ka na po ng 1 million. So, aside po dito sa premium coverage mo na 1 million, anytime na kunin ka ni Lord, cover ka na, pwede ka pong magdagdag dito sa site na to. Ito po yung tinatawag natin na savings and investment program. So, pwede ka pong magdagdag ng any amount habang ikaw ay insured. Ito po ang kagandahan sa Most 18 na program natin. And good thing po, no, on the first year, pwede ka pong magdagdag or maglagay agad ng 6,000 pesos para sa iyong PDF or Premium Deposit Fund. Pero sabihin natin, ikaw ay merong pera. Sir, may bonus ako ngayon, 44,210. Ilagay ko na dito sa first year para sigurado ako. Diba? So, hindi ka na po magdadagdag ng premium. Automatic, yung 34,000 mo, babawasan na lang po ng 6,210. At ang matitira sa PDF, ito na po yung saving program mo and investment program na lumalago ng 12% every year. Yan po yung forecasted natin. Okay? So, ulitin ko. Yung 38,000 na natira, kasi po, di ba 44,000 ang initial mo, may pera ka, 6,210 lang yung binawas. May natira kang 38,000, ito na po yung lumalago every year, aside sa meron ka pang life insurance. Pero sir, question, bakit 6,210? Di ba 5,710 lang yung annual premium? Ayan, kasi po, meron po tayong policy fee na 500. Isang beses lang po ito. Ayan, ito po yung sa insurance commission, sa government po yan. Kaya yung susunod na mga taon mo, 5,700 na lang. Sa una lang po yun. Okay? So, klaro po tayo. And good thing, dahil meron kang separate na component ng savings and investment program, pwede mong dagdagan next year, 30,000. Wala ka ng pera third year, wala, okay lang. Nagdagdag ka 20,000, nasa sayo po yan. Kasi, ikaw po ang magko-control. Yan po ang kagandahan habang ikaw ay insured.
And good thing, yung nilalagay mong pera, lumalago, di ba? Compoundedly ng 12% per annum. And sabihin natin, on the 6th year, yan, nagkaroon ka ng emergency, kailangan mo ng 20,000. May bagyong paeng, o di, makakapag-withdraw ka ng 20,000. Nakapag-withdraw ka na, insured ka pa. Insured ka pa, tapos yung natira mong pera na 92,000, o di ba may pera ka pa, kikita ulit ng 12% per year. Hanggang sa magdagdag ka ng gusto mo. Kung ayaw mo, wag. Pwede kang mag-withdraw anytime na gugustuhin mo. Okay? Yan po yung kagandahan. And mapapansin mo, 5 beses kang nag-withdraw, nakapag-withdraw ka ng 100,000. Pero, meron ka pa rin natirang fund na almost 332,000. At ang laki po ng iyong death benefit coverage. Dating 1 million, naging 1.3 million. So, anytime na kunin ka ni Lord, yung 1 million mo nadadagdagan pa ng savings mo. Again, kasi unbundled. Yan po ang kagandahan. Kapag bundled, wala na po yun. 1 million na lang talaga yun. Yung excess, alam nyo na kung saan mapupunta. Yun po ang main difference kapag alam mo talaga ang flow, ang process ng life insurance. Okay? So, gusto nyo pa po, dagdagan natin. Sir, paano naman? Gusto kong magkaroon ng life insurance. Tapos, habang may life insurance ako, makapag-ipon naman ako para sa educational fund ng anak ko. Tapos, yung ipon ko dapat tumutubo. O, di ba? Gusto mo tumutubo. Ayaw mo yung sa bangko na wala, almost less than 1%. Ayaw mo ring nasa piggy bank lang. Yes, yan po ang power ng ating post 18. So, just imagine, meron kang premium coverage na 5,710 kung ikaw ay 30 years old. Diba? Imaginein mo, yearly 5,710. Pwede kang mag-start ng iyong savings program dito sa iyong separate component ng MOS 18. Sabihin natin, naghahanda ka ng pagdating ng 15 or 20 years old ng anak mo. Sir, gusto ko talagang mag-ipon, yung pera kong nakukuha, naiipon, or panalo ko sa sabong o saan man, di ba? May nabebenta kang lupa, mayroon kang commission sa kahit anong business mo, kumikita ka, di ba? Kahit saan po, pwede mong pagkakuhanan, ilagay mo sa iyong investment fund habang ikaw ay protected. Sabihin natin, 60,000 per year ang ginawa mo. O di sabihin natin, 5,000 lang yan per year. Sabihin natin per month. O, diba? Kasi may kinikita ka. Naghahanda ka ngayon ng educational fund ng anak mo. Pwede po yan. 5 years ka lang na maglalagay. Sabi mo, pwede po kahit 5 years, kahit 3 years, kahit 10 years. Depende po sa'yo. Pero pagdating mo po, no, yan, yung annual premium mo para sa iyong educational fund. Pagdating nung 15 years, insured ka na, yung pera mong hinuhulog, ito po maganda, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Pagdating ng 15 years, almost 1 million na yung pera mo. Diba? 300,000 lang yung naihulog mo, pero nasa 1 million na yung pera mo. Then, nag-withdraw ka ng 100,000, okay lang. Ang laki pa ng matitira. Mag-withdraw ka on the next year ng 115,000 sa tuition fee ng anak mo, ang laki pa din ng matitira. Every year na mag-withdraw ka para sa tuition fee, ang laki pa po ng matitira sa pera mo. Kasi kusya siyang lumago, tapos protected ka pa ng almost 2 million. Diba? Naging 2 million, nagsimula ka lang sa 1 million na, pero naging 2 million yung coverage mo. Tapos ang kagandahan, may maiiwan pa sa yung 847,000 plus 2 million coverage. So just imagine mo. Then sabihin mo, sir, 47 years old pa lang ako, pero napag-graduate ko na yung anak ko. Pwede ko bang i-renew? Ituloy yan? Yes, pwede po. Pwede mo nang gamitin yan sa susunod mong paggagamitan. Saan po? Pwedeng retirement fund, pwedeng pension. Ayan, so ibig sabihin, pwede ka palang magka-pension ng sarili mo na malaki. Again, malaki po Pero at the same time, covered ka pa. Pero pansin mo 5 beses ka lang, 5 taon ka lang naglagay ng pera, hindi ka na nagdagdag. Diba? Kusa na siyang tumutubo. Sabihin natin, nag-renew ka, tinuloy mo. Kasi 47 years old ka. Yan. Sir, covered ba yung retirement fund ko or pension fund ko sa MOS 18? Yes, covered po. Tingnan natin. Okay, sabi natin 48 years old ka na on the 19th year, nag-renew ka na. Siyempre dahil nag-renew ka, mas malaki na yung coverage mo. Nasa 15.5 ka na kasi
48 ka na, di ba? Pero, ang liit niyan. Kasi almost 3,000 per quarter. And take note, eto po take note. Tandaan mo, may sarili kang perang 847,000. Pera mo yan na nandun. So, hindi ka na rin magdadagdag. Yung pera mo lang ang kusa mong pagtatrabahuhin. So, just imagine, after another 18 years, pagdating mo ng 61 years old, so trabaho ka ng trabaho, may business ka o ano man, ang sipag mo, every year, starting 61 years old, pwede kang mag-withdraw ng 300,000. So just imagine na pension mo, na retirement fund mo, 300,000 every year, may passive income ka na. Yan po yung tinatawag nating LOI or living on interest. Yan po ang sikreto ng mayayaman na tao. At karamihan po sa atin, hindi po alam yan. Kasi ayaw nating pag-aralan, plus hindi natin alam kung ano yung mga insurance company or mga financial company na merong ganitong program. Kaya importante po yun. So imagine nyo kayong mag-asawa, tumatanda kayo, ang sarap ng buhay nyo. Hindi kayo namumroblema kasi meron na po kayong living on interest, may pera kayong kusang pumapasok every year, pwede mong i-withdraw mo 300,000, 300,000, wala pong problema. And good news, yung natitira mong pera, kumikita pa ng 12% per annum. So mapapansin mo, pagdating mo ng 65, nakaka-withdraw ka na ng 300,000, meron ka pang 3.4 million. Aba, ikaw na pong bahala kung anong gusto mong gawin doon sa pera mo, di ba? Ganun po kaganda yung Most 18 program. Plus the fact na almost 5 million na yung coverage mo. Di ba, imaginein mo, kunin ka ni Lord, bukod sa perang sarili mo na maiiwan mo, meron ka pang life protection, life insurance na mabibigay sa pamilya mo. Saan po yan nagsimula? Nagtiyaga ka lang nung bata ka pa. Actually, 30 years old ka na nga nagsimula eh. 5 taon ka lang na nagdiscipline sa sarili mo. Continuously, dahil maganda yung program. Diba? Dahil sobrang baba nung premium at napakaganda dahil separate yung ating investment component na gawa mong palakihin yung pera mo habang ikaw ay protektado. Yun po ang pinakamagandang part. And good thing kasi naka-PDF. Ang investment natin, PDF, hindi siya nag-negative. Okay? Okay na po. Ayan. So, another question, sir, pwede bang yung wala akong pagpaplanuhan, mag-iipon lang ako, pero gusto ko protected ako, life insurance, pwede ako mag-travel pagdating ng panahon, mag-business, or kahit ano man gagawin ko sa pera ko, pwede ba? Pwede po. Tignan natin. Same lang din po ng process. O, di ba? Sabi natin, 30 years old ka, 5,710, ang liit ano? So, 1,427 lang ang quarterly mo. Then sabihin natin, naging disiplinado ka, 1,000 per month. So meron kang 12,000 per year na nilalagay sa investment platform mo. Ayan. So bukod dito sa life protection mo, 'di ba? Ang ganda, may 1 million ka na protection, 5,700 lang ang annual mo. Meron ka pang separate na investment program. Magkano lang yung 12,000 per year? Sarili mo lang yan, sarili mong ipon. 'Di ba? Kung may business ka, kung may bonus ka, kung may iba kang pina-source ng fund, di ilagay mo na dyan. Imaginein mo, didisiplin mo ang sarili mo for 18 years. Magkano ang kalalabasan mo, di ba? Magkano ang growth ng pera mo? In 18 years, ang nalabas mong pera is 216. Pero, dahil ikaw ay nakalagay sa PDF, umabot siya ng almost 400,000. Ganon po siya kaganda. And yung premium coverage mo pa, o sabihin natin, yung life insurance coverage mo, kulang-kulang 2 milyon na. So, lumalaki ng lumalaki. Yun po ang pinaka-advantage. So, ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa pera mo, di ba? Sabi mo, gusto mong mag-Boracay, mag-travel sa ibang bansa, di ba? Magtayo ng, sabi natin, maliit na apartment, bahala ka na po. Or grocery. May pagkukuhanan ka ng pera kasi naging disiplinado ka and alam mo yung mga tamang platform. Okay? So, hopefully, marami na po kayong natututunan na and sana i-share nyo po sa iba para hindi naman po sila mapalagay sa mga alanganin na mga kinukuha nilang life protection. Okay? And, sabi nga natin, napaka-powerful ng Most 18. Bakit po? Sir, pwede bang one time, big time?
Ano pong ibig sabihin? Sir, isang beses lang ako maglalagay ng pera. May malaki akong bonus at saka 13-month pay. Nakabenta ka ng property, may commission ka, nanalo ka sa STL, or alam niyo po yun, yung mga weteng-weteng, nakamana ka ng pera. Sabihin natin, malaki naging benta nyo ngayong December. Diba? Gusto mo one time, big time. Pwede ba kay most 18 yon? Yes, pwede po. Tignan natin. Ayan, sabihin po natin 30 years old ka ulit. May 103,000 ka. Kagandahan, isang beses mo lang siyang nilagay, covered ka na ng 1 million, hindi ka na maghuhulog ng 18 years. Kasi yung isang beses mong paglalagay, imaginein mo, babawasan lang yan ng monthly or annual premium, which is 6,210 sa unang taon. Yung matitirang pera mo na 97,000, kikita na naman po ng 12% per year or per annum. Eh di imaginein mo, kung kikita ng 12%, eh di sir lahat ng 5,710, 5,710 dito na lang kukunin? Yes po. Kaya imaginein mo, diba ang laki-laki ng magiging savings mo. Isang beses ka lang naglagay ng pera, protected ka na ng 1 million, 1 million lumalaki pa ha. Tapos ang kagandahan, yung pera mo nag-grow pa. Kaya naman, pagdating ng 18 years, ang pera mo, ang total ay almost 500,000 na or 433,000 and more than 1 million na yung coverage mo ng death benefit. So just imagine, isang beses ka lang naglagay ng pera. Sir, pwede ko bang dagdagan yan on the third year? Pwede po. Sir, pwede bang 30,000 ang ilagay ko muna? Pwede po. So nasa sa inyo po yan. Ang importante, alam nyo paano palaguin yung pera nyo. Kung may pera ka sa bangko, imaginein mo, di ba? Ilalagay mo pa ba doon? Hindi mo pa kukunin? Ay nasa sa inyo na po. Di ba? Dito sigurado ka na mag-grow, sigurado ka pang protected ka. Hindi ka na mamomroblema every year ng premium mo. O, di ba? Yan ang kagandahan. So, pwede yung single pay term kapag halimbawa, kahit ilang taon ka naman po. Okay? Ayan. So, again, napaka-importante na marunong po talaga tayo sa pagpili ng life insurance. And meron po tayong 4 na cornerstone or 4 na kino-consider every time na kukuha po tayo ng life insurance product. Dapat po, number 1, yung growth. Yung paglago po ng pera. Siyempre, mas maganda na po yung sa PDF. Mas malaki yung binibigay sa'yo kasi maximum of average of 12% per annum. Then, safety. Safe na safe kasi it will not go negative. So, kung gusto nyo po ng hindi risk na investment, di ba? Karamihan, sir, meron bang investment na hindi risky? Yes, kasi hindi po siya magne-negative. Kaya safe na safe po yung ating investment platform. And tax advantage. Good thing, syempre po, death benefit natin, hindi po yan kinakaltasan ng tax. 3 points na agad. And lastly, yung protection mo dapat lowest coverage, pinakamura, maganda. Ang ilalabas mong pera, mababa. Okay, so another check na naman. Yan po ang most 18 program natin ng Manila Bankers Life. Okay? Maganda po ba? O magandang maganda? So, at least ngayon, alam na natin. Imaginein mo, sabi ko nga po sa inyo, for 20 pesos per day, kaya na pala natin ng 1 million coverage. Dagdagan mo lang ng mga investment savings program mo, kaya mo ng palaguin yung pera mo, kaya mong kumita ng kumita at siguradong may future ka. Okay po? Ayan, so with the power of most 18 program, kaya na nating buuin po yung 3 blocks. Ibig sabihin, sa most 18 program, kaya nating mag-build ng investment. Kaya nating magkaroon ng emergency fund, retirement fund, educational fund. And lastly, mataas po yung premium coverage natin. Siguradong may maiiwan ka sa family mo. Okay? Ganun po kaganda yung ating most 18 program. Na-solve niya yung 3 major blocks nung Solid Financial Foundation natin. Ayan, so ngayon, kung gusto nyo pong makita yung ibang table po natin, pwede nyo siyang screenshot, pwede nyo pong picturean para may guide po kayo. But then again, pwede namin kayong tulungan paano po kayo magkakaroon ng computation sa mga coverage natin. And syempre, idagdag na natin yung mga investment program na gusto nyo. Okay, so paano tayo mag-start? Simpleng-simple lang po. Mamimili ka lang. Annual, semi-annual, or quarterly. Grabe, no? Pag quarterly, 1,000 plus, lalo na sa mga 20 plus ka lang.
Quarterly po yun. Hindi po yun annual. Hindi po yun monthly. Quarterly, 1,000 plus. So, posible namang hindi natin kayanin. Plus, syempre, meron tayo 500 na policy fee para po sa ating sa government po, sa insurance policy. And of course, 6,000, at least may initial ka na 6,000 na PDF investment. Ito po yung nilalagay natin sa unang taon para safety po yung ating policy. Di ba? Ito yung saving program mo. Ito yung investment program. Pwede mo lakihan, pwede kang hindi magdagdag. Ulitin ko po, hindi po 6,000 every year. One time lang po yun. Pero depende yan sa goal mo, di ba? Pagaya nga natin, gusto mong maghanda sa educational ng anak mo, paghandaan mo po. Di ba? Retirement fund, emergency fund, dagdagan mo yung PDF mo. Take note, kumikita yan ng mas maganda. Nag-grow yan ng at least 12% per annum. Diba? And hindi yan nagne-negative. O, diba? So, saan ka pa po? So, kung gusto nyo kumuha ng most 18, pwede po ito maging sa IMG member at sa non-IMG member. Then, sa mga OFW naman po, good thing, kailangan nyo pong maging IMG member, pwede na kayo sa most GRP na program natin. Kaya yung mga nasa abroad dyan, ako, this is your chance po na napakamurang policy and at the same time, napakalawak ng investment coverage natin. So, i-assist po namin kayo. So, ngayon, panoorin natin si Boy Abunda. Parang siya yung susunod eh. Nababatiin po tayo. Ay, hindi pa pala. Tignan muna natin kung sino ba yung involved. Yan. Number 1 po, yung mga taong involved, yung tinatawag nating insured. So, sila po yung covered ng insurance policy. And 5 to 60 years old po kapag most 18. 18 to 60 years old kapag most GRP. Ito po yung mga nasa abroad. Kailangan IMG member. Then, in good health, syempre. And sa mga less than 18 years old, o tawag po natin is minor, dapat po may payor po yun. Don't worry, ang payor po, kahit sino sa family member natin, 18 to 64 years old and in good health. Okay, so sila po yung mga taong involved. Ayan, so panoorin na natin si Boy Abunda. So congratulations po. I'm sure natuto po kayo and I'm sure maggagawa na po kayo ng paraan para masimulan na po natin. Again, napaka-valuable po ng oras. And sayang po, dun sa mga ibang nakauna na, it's up to you to decide. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo magdagdag or ano man po. Then, kung gusto nyo po, ituruan na lang po natin yung mga kasama po natin at mga kaibigan natin para at least mas maganda po yung makuha nila. Binabati kita, kaibigan. Proud ako sa iyo kasi iniisip mo ang kinabukasan ng iyong pamilya. At dahil mahal mo sila, ka-MD life ka. Kaibigan, ikaw na. Ayan, so kaibigan, ikaw na. Kasi mahal mo ang pamilya mo, pinag-isipan mo at pinaghandaan mo pati ang future mo. Congratulations po sa ating lahat. Okay, so once again, this is Coach Jefferson Amposta. So, pwede nyo po akong makontak dito po sa aking number. Ayan, yung 0919-0958194. And pwede nyo po akong i-direct message sa aking Facebook account na Jeff Sarador Amposta. And meron din po tayong FB page. Ayan, yung Heart of Winners, Savers, and Investors. So again po, kontakin nyo po ako agad, approach nyo po agad para habang maaga, lalo na ngayon ay November, magdi-December na po, masave po natin yung ating mga 13-month pay, masave po natin yung ating mga bonuses, yung mga kaibigan po natin, kamag-anak natin sa abroad, matulungan po natin. Marami po sa atin, mali na yung nakuha. No? Sabihin po natin, alam natin, they are in great trouble now, lalo na ngayon, sabi nga nila, nag-negative daw. Diba? So, hindi kasi nila alam yung napasok nila. So, this is our big chance na matulungan po natin sila. Okay? So, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like, i-share, and of course, subscribe po tayo sa ating channel para updated po kayo lagi sa mga ilalabas kong video. So, i-share po natin. Hayaan po nating matuto din sila. Otherwise, yan, ayaw natin i-share po yung good news. Okay? So, once again, this is Jeff Amposta. And maraming salamat po sa ating lahat.